So, yun naman nga po mga ka-DIY. So, meron tayo ditong instructional video para sa may-ari ng ating portable solar generator. So, as you can see, meron tayo ditong dalawang unit. Ito yung papaship natin ngayon papunta ng Masbate. So, ipapadala natin. So, para sa may-ari, so ito yung kung paano gamitin yung kanyang portable. So, may output tayo dito na 4 para sa 12 volt. So, dito yung mga sagsaka ng electric fan, router, wifi yan. And also yung mga ilaw, pwede natin saksak yan. So may mga nabibili tayong connector para direct saksak dito. So naka tamang connection na yan, positive, negative. So sasaksak na lang direct. And dito is pwede mong ipitin yung wire dito para sa mga 12 volt output. And also dito naman sa charging ng cellphone. So may dalawang output dito. And dito yung voltmeter. So para sa charging naman ng solar, so meron tayo ditong yan, female adapter dito. So may adapter ka dapat dito na katulad yung ginagamit yung pangsaksak sa mga rice cooker ng wire. So yung connector niya is same sa ganyan. So direct lang yan sa panel. So may charge controller yan na 30 amps dito sa loob. So yun, PWM charge controller. And also dito naman yung cooling fan. So pag inon natin yung portable solar generator natin, mag-activate yung ating fan. So may exhaust yan dito. Tapos ito naman yung switch ng inverter. So pag magagamit ka ng inverter o yung mga AC output mo, ito yung pipindutin. So ang main power niya is nandito, main switch niya. So bali pinagkaiba ko yung design ng ating dalawang portable. So dito is yung switch ng ating monitor. So PWM PCM monitor. So dito ko para i-open yung monitor. So ito yung pipindutin mo. And para i-activate yung ating portable solar generator, so may switch. So may susi siya. So yun, as you naririnig mo na, umaandar ang ating cooling fan, cooling system. And lumalabas dito yung hangin sa kabilang side. So para ma-maintain yung cooling system ng ating portable. So para i-activate yung 12 volts, so yun yung kailangan mong isusi. Pag sinusi mo yun is puro 12 volt output lang yung, and cellphone charging lang yung mag-activate. And dito yung panel, direct na yan sa solar panel. And dito naman is yung inverter. So ito yung pipindutin mo para mapagana itong AC output nya. So pindutin natin. So yun, nag-power up yung inverter. 3 seconds or 5 seconds mag-activate yung ating inverter sa loob. So pwede ka nang magsaksak ng any AC output mo dito. So wag mo lang gamitin yung maximum ng inverter. So base ka lang doon sa mga load na i-instruction ko sa iyo. So may guide naman ako na kung anong mga appliances, kung anong piling isaksak dito. So meron kang 1000 watts inverter na may continuous power na 500 watts. So yan, dito mo monitor yung voltage mo. Dito yung SOC na to, yung state of charge. So 85% yung ating portable solar generator. Dito yung watt hour na nagamit mo. And dito naman yung mAh capacity ng battery mo. So 13.1 volts. So yan yung battery voltage mo ngayon. So 85% siya kapag 13.1. So ang 100% full niya is 14.6. Pero magre-resting voltage siya sa 13.4 or 13.2. Fully charged pa rin yan siya kapag 13.2. So yun yung pinaka makunat na part niya sa 13.2. So running time is nandito. So para ma-monitor mo yung wattage mo, so advice ko sa iyo, huwag ka maglalampas ng 100 watts para mapatagal talaga natin yung ng inverter natin and capacity. Kasi 60 each lang naman yung battery mo. So naka-design lang siya sa mga 100 watts below na load. So dito mo ma-monitor yung wattage ng yung load. So yan, mAh, MA, ito yung milliamps or papalo yan siya kapag nagpalo ng 1 amps dito. So yun lang, yun ang naman instruction. So dito ay saksakan ng solar panel. So direct na to sa solar panel. And dito naman is yung saksakan ng AC charger. So yung AC charger na bibilihin mo, direct na yan dito. So yun, patay na natin inverter. And patay na natin ang switch. And patay natin ang
monitor. So, yun lang po.